Isang mapagpalang hapon po sa ating lahat. Welcome po sa ating page at sa ating vlog. Alam nyo, itong mga ibang mga sikta, ito ay tatalakayin natin yung about sa mga Diyos-Diyusan. O, sino ba talaga yung mga nag-Diyos-Diyusan? Sabi nila tayong mga Katoliko, mga pagano raw. So, tingnan nga natin kung sinong pagano. Tingnan natin kung sino ang may Diyos-Diyusan. Tayong mga Katoliko, yung paniniwala natin kina Santa Maria, San Antonio, San Roque, mga santos, San Vicente Ferrer. Yung paniniwala natin sa kanila ay sila ay mga santo, mga santos, mga banal. Sila ay mga banal nating mga Katoliko. Ibig sabihin, kumbaga sa ating sa gobyerno o sa ating bansa, mayroon tayong tinatawag na mga national hero, gaya ni Jose Rizal, nila Andres Bonifacio. Sila yung mga national hero natin. Sila yung ating hero ng ating bansa. Sa atin din mga Katoliko, mayroon tayong heroes of the faith, o yung mga yun na nga, may mga martyr. Sila yung mga taong hindi natatakot na ibuwis ang kanilang buhay para sa ating pananampalataya. Ngayon, tingnan natin kung sino ang may Diyos-Diyusan, sino ang naniwala sa Diyos-Diyusan, at sino ang naniwala na sino ngayon ang may Diyos-Diyusan sa atin. Tayo mga Katoliko o silang mga Protestante. Tayong mga Katoliko, si San Vicente Ferrer, pinaniwalaan natin ay siya ay isang santo lamang, isang taong banal o ginagawang ganap ng ating Panginoong Jesucristo, o dahil sa kanilang pananampalataya nagiging mga banal sila dahil sa kanilang, hindi yan basta-basta sila dineklara natin mga santo, kundi may mga investigation yan, yung mga buhay nila, ano yung nagiging buhay nila before, bago sila namatay, anong uri ng kanilang pamumuhay. At hindi yan pag na yan, na sila talaga ay mga mabuting tao, sila ay talagang nabubuhay ng may kabanalan. So pag napatunayan na yan, may naman, no, parang patunayan kung sila ba ay may mga milagro ng sa atin, associated na mga miracles. So yun po bago sila idineklara mga santo. Now, nang sila ay nagiging santo, kaya mayroon na tayong may venerated na natin sila. Tawag doon. Binivenerate na natin sila bilang mga santo. Hindi natin sila dinadasalan bilang Diyos. Hindi natin sila kinilalang Diyos. Santo pa rin, tao pa rin sila, na kaya nga tinatawag natin is Saint Vincent Ferrer, pray for us. So ibig sabihin, dumadalangin tayo sa kanila na tayo ay idadasal sa Panginoong Jesucristo o ng ating Diyos. So ibig sabihin, kasi pag sabi kasi na Diyos-Diyusan, paliwanag ko lang sa inyo, pag sinabi kasing Diyos-Diyusan, yun po ay halimbawa ito ay isang baka, ito ay isang rebulto, o kahit ka tao, pag kinikilala mo yan silang Diyos, alam naman natin tao na yan sila, tapos kinilala mong Diyos, tawag doon is Diyos-Diyusan, kasi hindi naman sila Diyos. Kung ito naman ay rebulto, tapos kinilala mong Diyos, yun ay Diyos-Diyusan. Pero hanggat hindi mo yan kinilalang Diyos-Diyusan, yan ay ordinaryong larawan lamang o rebulto. Kahit ano pang sabihin ng mga ibang sikta na yan ay Diyos-Diyusan, pero tayo mga Katoliko, malinis ang ating konsensya na hindi natin yan kinilala ang rebulto na yan na Diyos. Hindi natin kinilalang Diyos. Kaya papasok lang kasi ang salitang Diyos-Diyusan kapag kinilala mo na ang isang bagay na Diyos. So, halimbawa natin mga Katoliko, ito ay rebulto ni Saint Vincent Ferrer, halimbawa. Ibig sabihin, ano pa rin yan?
santo lang din ang ating pagkakilala sa Kanya. Siya ay taong banal. So, hindi natin sila kinilalang Diyos. So, paano yan magiging Diyos-Diyosan? Hindi mo naman kinilalang Diyos. Ngayon, itong mga protestante, sila ang naniwala na yung rebulto na yan ay Diyos-Diyosan. No? Sino ngayon sa atin ang may Diyos-Diyosan? Tayo o sila? Logic ba? Mindset. No? Sabi ba nga nila, mindset ba? Mindset. So, yun po ang magiging ano natin. Yung magiging issue natin dyan. Tayo ang inaano nila, ipinaano nila sa atin, pinaratangan na tayo na may Diyos-Diyosan, samantalang ang pagkikilala natin dyan kay San Vicente Ferrer, siya ay isang santo. Hindi naman natin siya kinilalang Diyos. Paano naging Diyos-Diyosan yan? Di ba? Sabi kasi noon sa Ten Commandments, huwag kang gagawa ng mga inanyo ang mga larawan. Ang punto kasi doon is kung gagawin mong Diyos, pero hanggat hindi mo ginawang Diyos yung inanyo ang larawan na yan, hindi yan magiging Diyos-Diyosan. Gagaya ng mga pagano na yung rebulto ni Baal, o yung mga Astarte, kinilala kasi nilang Diyos eh. Kaya yun ay Diyos-Diyosan. Pero yung mga rebulto natin ni Mama Mary, kinilala ba nating Diyos? Hindi. Kaya hindi yun matatawag talagang Diyos-Diyosan. Di ba? Kuha ninyo? So ngayon, sila ang may Diyos-Diyosan kasi sila yung naniwala na yan ay Diyos-Diyosan. Kaya nga kapag sabi pa nga ni yung dating pastor, si Brother Noedora, ano nga yung sabi niya? Kapag binabasag nila yung mga rebulto, uunahin nila yung iba, yung mga santo, binabasag nila. Pero hinuhuli nila pagbasag yung rebulto ni Mama Mary. Alam nyo daw kung bakit? Kasi naniniwala sila na yung rebulto ni Mama Mary ay mas malakas yun na inanuhan ng demonyo. Kaya nga kapag napansin totoo naman, mapansin din natin kapag binabasag nila ang rebulto ni Mama Mary, sabay sabi pa nila in Jesus name, ganun, habang binabasag in Jesus name, na sinasabi nilang ganun kasi paniniwala kasi daw nila na yun po ay mayroong espiritu ng demonyo. Yun po ang kanilang paniniwala. So ngayon, sino ngayon ang naniniwala na yung rebulto na yan ay may kapangyarihan? Sila yung naniniwala doon. So sila yung naniniwala na yung rebulto na yan ay Diyos-Diyosan, sa atin nila ipinaparatang. So kuha ninyo yung logic, so, yung mindset nila. So yun nga sabi nga ng sa isa sa Ten Commandments na wag ayaw pagsaksig bakak, ano ba yun? Yung tawag yung bang parang pinaparatangan mo. Halimbawa, kami mga Katoliko, pinaparatangan ninyo na nag-Diyos-Diyosan. Samantalang hindi naman namin kinilala na yung mga Diyos-Diyosan, yung mga rebulto na yan. Yan ay rebulto pa rin para sa amin. Kaya lang, tulad ni na Jose Rizal, tulad nila Andres Bonifacio, mayroon silang mga rebulto. Mayroon silang mga monumento bilang pag-alala sa kanila. Sa amin, bilang pag-alala namin yan sa aming mga santo. Kaya wag nyo naman sanang iinsultuhin yung pananampalataya namin sa pamagitan ng pagbabasag-basag ninyo. Tulad ng yung mga comments kanina, bakit daw ako nang iinsulto? Actually, pilit ko namang maging mahinahon. Kaya nga sa mga comments, pilit talaga ako maging mahinahon. Kaya nga kahit nga yung mga pang-insulto sa aking personal, iniintindi ko na lang. Yun naman talaga. Kung gusto nyo ng respeto, respetuhin nyo ang paniniwala namin. Respetuhan tayo. Huwag nyo naman kaming bastusin ng ganon. Napansin ko lang ito lang yung napansin ko. Sa aming mga larawan, mga Katoliko, mga sa amin, binabasag nyo. Pero bakit hindi nyo kayang basagin nyo mga rebulto na mga ibang mga pananampalataya kaya ng mga Hinduism, mga Buddhism? Bakit hindi niyo kayang basagin? Takot kayo, no? Kasi pwede kayong gantihan nila o pwede kayong mga kasuhan. Sa amin kasi mga Katoliko, pilit namin kayong iniintindi kahit paman sobrang pang-insulto na yan sa amin. Pero hindi nyo naman gagawin sa loob ng aming simbahan kasi pwede kayong kasuhan, di ba? Di po ba? Kasi pag gawin nyo talaga yung pagbabasag ng mga rebulto doon sa loob ng mga simbahan namin, talagang makakasuhan kayo. Kasi yun ay
pwede kayong kasuhan ng religious, ano yung tawag doon, offending religious feelings. Kasi kapag doon kasi sa labas ng simbahan nyo yan gagawin, binabasag-basag nyo yung mga religious icon namin, pero hindi kayo pwedeng makasuhan agad kasi ang nasa batas natin is yung nandoon talaga sa loob ng simbahan yung ginagawa. Kasi doon naman talaga dapat pwede kayong makasuhan. Pero pag sa labas, okay na yan. Mayroon man siguro mayroon man, pero kailangan pa talaga ng ano, masusi na para investigasyon. Pero pag doon talaga sa loob mismo ng simbahan nyo ginawa, automatic yan, makakasuhan kayo. Kaya nga, yun lang ang talaga masabi ko para sa inyong mga ibang sikta. Kung gusto ninyo ng respeto, okay, respetuhin namin kayo, pero respetuhin nyo naman ang aming pananampalataya. Kung sinasabihan nyo kami mga pagano, kayo ang mas pagano, kasi kayo naman ay, kung tutusin, hindi naman talaga kayo Kristiyano, kayo ay mga Protestante. So ibig sabihin mga pagano kayo, hindi pa kayo kabilang sa Kristiyano. Kasi ang totoong Kristiyano talaga, kung basihan mo talaga ang history, is Katoliko. Saan mo man niya mabasa, saan ka man mag-research, talagang Katoliko po ang tunay na Kristiyano. So yun lamang po, sana po naintindihan nyo ako. Sana po may natutunan kayo sa araw na ito patungkol po sa ating mga pananampalataya. Kaya panawagan ko lang sa ating mga kapatid na mga Katoliko, huwag kayong padadala sa mga ibang sikta. Kasi po, isipin nyo, yung ating pananampalataya, ito talaga ang tunay na itinatag ni Kristo. Yun lamang po, maraming salamat. God bless us all.